natuluyan na si Stariray mga kaibigan. So nung huling video natin dito sa kanya, pumapalya yung distributor. Tapos pag pinapahinga, umi-start. So ngayon natuluyan na. Buti dito na lang. Wala nang kuryente totally. Ayaw na. So ito yung ating Corolla Big Body na nabili sa halagang 50,000 pesos. Ayan. So alam nyo na to. Alam nyo na ang ibig sabihin nito. Wala nang paligoy-ligoy pa. So itong si startlet natin, si Stariray, ang ilalagay natin ng makina ay yung galing kay Corolla. Ayan. So tignan nyo muna yung katawan nila parehas. Medyo maalikabok lang kasi nagbapping kami dito sa sa headquarters. So ayan. So imagine nyo na lang sa mga nakapag-drive na ng Corolla na big body na naka 16 valve na makina, yung 4A. Imagine niyo na pag yung makina nito nilagay mo sa ganitong body ay talagang napakasayang i-drive niyan. So may mga dahilan tayo kung bakit ito ang napili nating donor. So tama ang hula nung iba. Pagkakuha ko pa lang nito, alam na nila, na i-comment na nila yung plano. So ngayon ay gumagana na yung dating pinaplano. Puntahan natin to si Stariray. So wala na eh, pinapestart ko na, ayaw na talaga. Buksan natin. So eto na. Dahil pumalya ang ignition coil, change engine na natin agad yan para tapos na ang problema. Kaya lang, mayroong isang matinding pagsubok mga kaibigan. Buksan natin to. So yung iba sa inyo, nahulaan na ang purpose nitong Corolla na to. Ganda pa ng loob. Tignan nyo yung loob niyan. Diba? Kaya hindi ko na masyado pinansin yung body nito. Kasi ang purpose ko rito ay gawing donor car. Dahil okay pa yung kondisyon ni Stariray, pinaplano ko na yan. Ito. Ayan. Teka. Ayan. Pinaplano ko na i-upgrade yung makina nito. Ang una kong plano mga kaibigan ay Toyota Vios na X-Taxi. Kaya lang, yung mga nakikita ko, una, lampas sila ng 50,000. Pangalawa, yung papeles. So, hindi pa nakadrop as taxi. So, mahirap i-change yung engine dito. Ito kasi, naipalipat ko na yung bagong makina. Tapos na-transfer ko na rin sa pangalan ko ito. So, malinis na ito. Ang problema, pag X-Taxi, kailangan ipa-private mo pa muna yung sasakyan, iparehistro, tapos saka mo pa ililipat yung makina. Tapos yung makina makukuha mo, ginawang taxi, so malaki yung posibilidad na worn out na yung mga internals noon, magre-refresh pa ako. Tapos 1,300 lang yung makukuha ko kasi mga taxi kadalasan 1.3. Ito 1,600, 1.6 ito. Tapos private. Tahimik ang makina, one click. Transmission, automatic. Yung mga X-Taxi, manual. So marami akong magiging benepisyo kapag ito yung ginamit kong donor car. So una, from 800cc to puro pagsisisi. Hindi, joke lang. Hindi, 800cc to 1,600cc or 1,600. Yan ang isang benepisyo. Imagine niyo yung lakas nito, ilalagay mo dito sa body nito ay talagang ang liit pa ng gulong. Tingnan mo yung binubuhat niyang gulong. Kumpara dito. Parehas yan 14, pero ito low profile at magaan yung rim. Yan. So ito, benepisyo 1,600. Yung sa Vios na X-Taxi 1,300. So doon pa lang panalo na. Hindi mo na kailangan set upan para tumulin. Pangalawa, automatic transmission. So si Crown, dati siyang manual, ginawa nating automatic na 1kg. So napakalaking alwan sa traffic mga kaibigan. Hindi ka na pag ganun-ganun, primera, tas neutral, tas primera, neutral sa mga stoplight. Wala na. So ito automatic transmission na matino. Kahit malamig ang makina, pag nilagay mo sa drive, umaabante agad. Pag nilagay sa reverse, umaatras agad. Hindi mo na kailangan painitin. So yun ang isa. So una, makina, 1,600. Pangalawa, magiging automatic na ito. Pwede ko na paggamit kay misis pag gusto niya or yung mga bata pag lumaki na sila. Pangatlo,
Siyempre, yung pyesa nito, 90s ito, sobrang dami na ngayong kotse na kinatay na ganitong model. So, ang madalas na sakit lang naman ng ganitong makina, base sa experience ko, ay yung distributor or ignition coil. Tapos ito, yan, IACV, yun lang. Wala nagiging sira to. Matining tong mga ganitong makina, matibay sila. Ito yung kamatch ng mga Civic na mga 90s eh. Ito yung Corolla na 90s. So ito ay double overhead cam. Yan. So dalawa yan. Kaya yan malapad eh. So yun ang isang maganda. Sumunod yung pyesa, unlimited na. Pwede ka na mag-spare. Halimbawa, babiyahe kang malayo, dala ka na ng reserva nitong distributor. Dala ka na ng reserbang alternator. Dala ka ng reserbang starter kung gusto mo. Kasi nga, automatic, hindi mo pwedeng kadyutin. So, madami. Sumunod, aircon. Mas lalamig. Bakit? Lalaki yung compressor natin. Although malamig naman na to, ang isa ko nga naisip, pwede ako mag-electric compressor, bawas load, or baka kapusin tayo sa charging. Maliit yung alternator na stock nito eh. Mag-upgrade pa tayo tuloy ng alternator. So, wag na. Pwede natin gawin yung compressor nito, na pang maliit na makina, siya yung ilalagay natin sa makina na to. Parang halos wala na siyang bit-bit. Kasi magaan lang niyang bibit-bitin yung compressor nito. 800cc lang eh. Salpak mo dyan. Yung ibang old school namin, ganun yung ginagawa namin. Ayan, tip lang sa ibang nag-old school. Yung gamit namin doon sa Starlet ni Utol, pang Honda Jazz yata yon o pang Suzuki rin yata na maliit. So, 1300 yon pero maliit yung compressor. Pero ang lakas bumugwa ng lamig. Maganda siya bumomba kasi modern na yung compressor. Tas maliit lang. Kasi yung dati, Sanden 507, talagang pag in-aircon, ramdam mo yung hatak na mabawasan. Pero nung in-upgrade namin yun pang modern na maliit na compressor, ay talagang malamig. Tapos hindi masyadong sumusubsob pag binuksan yung aircon. Magaan lang siya sa makina. So, yan yung mga benepisyo. Next, power steering, mawawala pa to. Yan, mawawala yan. So, ibig sabihin, gagaan pa lalo yung takbo ng makina nito kasi yung pump, hindi na niya bibit-bitin. Dahil ito ay naka-EPS na to, electric power steering na. So, wala na siyang pump. Luluwag din yung ating engine bay. Next, headers. Yan, pwede natin lagyan ng headers. Ito kasi marami na itong pang-upgrade eh. Marami na itong pang-upgrade na pyesa. May mga headers na yan, yung mga intake, injectors, manifold. Madami ka nang pwedeng gawin dito. Pwede ako mag-convert ng 5A na black o kaya 7A kung gusto natin mas malaking makina. So, itong 4A, base engine lang natin pero feeling ko kahit wala tayong galawin. Pag salpak dito, napakalakas na yan. Sure ball. Power to weight ratio na yan. Grabe na yan, instant na yan. Ang malaking challenge mga kaibigan ay kailangan ko po ng matinding latero. Dahil po sinukat ko ng metro, yung makina at transmission, magtatabas pa kami dito. Yun sa parang chassis niya. Although hindi naman yan chassis, yero lang din na makapal. Magtatabas, hindi ko alam kung mag-tube na lang or ano. Pero yun nga, kasi yung mga race car na nakikita ko, mga pandrift, mga naka-tube na yun eh. Tubo na lang siya. Tapos kinakapit na lang ulit yung ganito. Pero butas na yung loob nun. Tubo-tubo na lang yung mga pandrift. Pero hindi naman magiging pandrift to kasi front wheel to eh. Anyway, yun nga. So, lampas hanggang dito. Yung transmission at makina nito. Ito, hindi na isasama sa computation. Tsaka to. Kasi, ito, pwede naman ibali sa ibang lugar. Madali. Tapos ito, yung battery ko, nasa likod na, dito sa Starlet. Wala na kayong makitang battery dyan. Dito naman, simula dito, papunta rito, walang problema. Kasi maluwag pa to. Ayan, may space pa dito. Sa likod, napakalaki pa ng space. Oh. Sandangkal pa. So, wala tayong problema doon sa pag-ganon. Pag-ganon ang problema natin. Talagang mapapadasal ka talaga dyan eh. Tapos, brakes. Siyempre, maliit ang pangilalim nito, yung mga brakes, maliit ang caliper, maliit ang rotor. So, yung braking power, maapektuhan din tayo dito. So, ibang klaseng build mga kaibigan. Kailangan natin yung preno nito
or baka makakuha tayo ng pang Vios para medyo modern, tapos makapag big brake kit tayo someday. O sapat na yon kahit yung pang Vios lang, baka may makuha akong mga kinatay na mga Vios. Since front wheel naman ito, yan, pwede na. Kasi for sure may hirapan tong preno nito, pigilin ito. Lalo pag top speed na tayo. So ayan, pagkakuha natin ng makina, kakatayin na natin tong katawan nito. So pwede natin ibenta yung mga panels. Ayan, ready nyo na kung may kailangan kayo. Mga seats, mga switches. Yung gauge, bala ko ilipat ito, kaya lang mahaba. Yung pang alto kasi, maiksi lang. Sumukat siya sa gauge ng Starlet. Ayan. Saktong-sakto. Tapos naka-monster tack na lang ako dito. Tapos ampere gauge. Pero yung pang big body, sa sukat ko, kasi may tachometer pa yun eh. Parang hanggang dito eh. So, susubukan ko kung kaya i-adapt yung speedometer nito dito. Subukan namin yung wire lang naman muna eh. Yung temperature tsaka fuel, iba naman yun. Sa tangke naman yun. So, pwede pa rin yan. Temperature, kunin ko lang yung wire na papunta dun sa sending unit. Oh, pwede na yan. Yung RPM, sa ignition coil lang naman yan nakakonekta. So, pwede ko rin kunin ang linya dito. So, madali lang. Yung maganda rito, basic engine. Tapos, halimbawa, ECU nasira. Walang arte-arte. Pag hila mo ng ECU, salpakan mo ng panibago. Oh, pwede mo na siyang paltan. Yung computer box, kung tawagin nila, di ba? Ano to? Bakit may masilya to? Butas na. Ay, butas nga. Talaga naman, oh. Butas nga. Ang galing din talaga yung pintor nito, no? Sipin mo. Imbis na epoxy, masilya ginamit. Di mo ba alam ang masilya pag nainitan yan? Umaangat yan. Ayan. Gaya nga yung iba, pag nag-strip to metal, pinihit gun lang yung body kaysa gamitan ng acetylene. Mainitan lang yan, umaangat na yan, tapos i-scrapin mo na malambot. O, yun lang mga kaibigan. Abangan ninyo, this year natin yung gagawin. Yung ating plano. So, yun ang mga benepisyo. Kaysa ako yung mag-Vios na X-Taxi. Ito na napili ko kasi displacement, mas malaki. Parts, mas madami. Although marami na rin parts ang Vios, kaya lang magre-refresh pa ako dun kung X-Taxi galing. Sumunod yung papel. Yan. Pero gusto ko talaga rito Vios eh, para wild eh. Kaya lang wala man makukuha ang sariwa na mura. So ito 50,000 buong kotse na, di ba? May sobra pa. So yun lang. Abangan nyo to. This year, laterong matindi ang kailangan natin dito. Sa mechanicals, wala tayong problema. Unang-una, madali lang yung posisyon ng transmission, yung mga shifter. Kasi nga, ito ay automatic. Ang mahirap kasi dyan yung posisyon ng shifter pag yung mayroon yung mga bakal, yung may mga linkage na gumaganon. Kailangan tumutok siya doon sa gitna talaga eh. Pero ito naman, dahil automatic, atras-abante lang yan. Tapos mababawasan pa ako ng clutch pedal. Kasi matik na to, so magiging dalawa na lang yung pedal nito. Yan. Mas maganda. Mas madaming mangyayari dito this year. Abangan na lang natin. So yun lang muna. See you sa next vlog natin. May mga pambenta nga pala tayong sasakyan dito. Abangan nyo na lang. Pa-park natin dito lahat. Kung naghanap kayo ng maliit na pan-daily, all power, automatic, tignan nyo itong Celerio natin. Makinis din to. Nahilamusan na to. Keyless entry. Ayan. Umagana lahat. 220 lang. Ready na to. Bye-bye.